Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pamang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na naging bal nga itong siguting ng Norte na ito sa matinding revelasyon nga ni Harry Roque. Dito nga natin mapapansin na talagang kilala nga itong si Harry Roque na talagang tagapagtangkol nga ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon nga ay nagkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na nagsasabi ng katotohanan at kung sino nga ba talaga ang tunay na mahal ng bayan. Kung tutusin at pag-aaralan natin ng maigi ay talagang nakakagulat nga ang pagmamahal nila kay former President Rodrigo Duterte dahil ngayon lamang nangyari ito na buong bansa ay gustong palayain nga si former President Rodrigo Duterte dahil halos 100 milyong katao na ang sumisigaw na talagang dapat nang makauwi itong si former President Rodrigo Duterte. Kaya naman talagang nagulat nga sila nung matakalusan nila na may fault nga na ginawa si Kuting ng Norte. Kaya naman agad-agad na napunta nga at hinuli nga si former President Rodrigo Duterte na kahit walang tamang proseso, ngunit ayon nga sa kanila ay pinayagan nga ito ni Kuting ng Norte na damputin nila si Tatay Digong. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tatay Digong, maraming salamat po. Thank you very much to our, paano ba natin i-address to? To our honorable attorney Nicholas Kaufman, our international lawyer. Thank you, sir. Thank you very much for your very kind or generous pagtulong po sa aming Pangulong Duterte na talagang pwede na po siyang magkaroon, no? Pwede na po siyang i-honor, no? Or bigyan ng honor to have an interim release. Galing. Sana po, no? Sana. At ako guys, no? Talagang ako po, looking forward talaga ako guys, na sa Pilipinas na lang po siya dalhin. Di ba? Mas maganda kasi guys kung sa Pilipinas na lang eh. Total, marami namang paglabag eh. Di ba? Marami namang paglabag ang ginawa itong gobyerno na to. So sana po, no? Sana na lang guys, itong gobyerno na to, makipagtulungan na sila para matapos na po ang gulo ng Pilipinas. Advice lang po namin, no? Suggestion lang po namin, hindi po advice, no? Wala po tayong karapatan mag-advise, hindi po tayo abogado. Pero suggestion lang po namin, no? Kung gusto niyo matapos ng gulo, tulungan niyo po si Tatay Digong, para maiuwi sa Pilipinas. Kung gusto niyo siyang kasuhan, di kasuhan niyo, sige. Pero dito na lang po sa Pilipinas dahil hindi naman po tama ang ginawa na dinala siya sa Netherlands, dahil mismo po ang ICC, nagulat din sila eh. Di ba? Kaya po mga kaibigan, pasasalamatan po natin once again si Attorney Nicholas Kaufman po guys sa kanyang magandang hakbang po na sana po mga kaibigan ay finally may uwi na po, no? Ma-release at may uwi na po ang ating Tatay Digong. Di ba? Kasi po, yan talagang gusto natin mga kaibigan eh. Yan talagang gusto natin. Maibalik na po siya sa Pilipinas. In fact guys, no? Babasahin lang po natin Basahin na po natin itong nakalagay po sa balita, no? Ang nakalagay dito guys, the International Criminal Court may take into account the behavior of former president, no? Basahin lang natin itong nakalagay dito. So, according to ang sabi po ng abogado guys na si Nicholas Kaufman, sorry, when I make an application for interim release, you know about it because it will be published on the court website. So under Article 58 of the Rome Statute, the court will consider several factors in its decision, including Duterte's voluntary appearance, the risk of obstruction to the investigation, and the possibility of continuing his alleged crimes. Sa Rome Statute, pwedeng warrant of arrest ay pwedeng summons. Obviously, hindi issue yung summons kasi nakita ng korte na di siya kusang pumunta kung summons lang. Warrant of arrest. So mga kaibigan, binigyan po tayo ng guys, no? Binigyan po tayo ng magandang balita po ni Attorney Kaufman guys na pwede po siya mag-granted, no? Pwede po mag-granted ang kanyang interim release. Kasi pag sinabi mong interim release mga kaibigan, well,
ang alam ko talaga guys is a temporary, no? Temporary lang naman yan eh. Pero at least, pauwiin po siya sa Pilipinas. Yan po ang pinakamaganda dyan. Dito na lang siya guys, no? Dito na lang siya litisin. Para at least, di ba? Andito siya sa bayan natin. Wala po siya sa foreign land. Wala po siya sa ibang bayan, no? Nandito siya mismo sa Pilipinas. Dahil siya po ay naging former president. At kinikonsider po siya na he's one of the greatest presidents that we ever had. Di ba? Itong si Pangulong Duterte, mga kaibigan, at considered po siya hero. Di ba? Kino-consider po siyang hero, mga kaibigan. No, in fact, ito guys, pakinggan natin to guys. Pakinggan natin itong pahayag po. Itong magigiting natin ng mga gentlemen. Okay, pakinggan lang po natin, mga kaibigan. Kung ano po ang kanilang plano. Ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ang gulo at gusto natin pagkakaisa. Iba, kung ianggulo natin ito, sa napagis na namin, kasama na si Manong Dante, anong pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort. Ayan po. Pro-Filipino po guys ang panawagan ng ating former Senator Grigo Honasan. Pro-Filipino. Hindi na po ito tungkol sa Duterte guys, no? Hindi na po. Kailangan po nating alagaan guys ang sovereignty ng Pilipinas dahil binaboy po nila eh. Di ba? Kailangan po nating ibalik guys ang tiwala ng mga tao sa sovereign po, no? sa bansa natin. Dahil ang ginawa nila mga kaibigan ay talagang paglapastangan po sa batas natin. Biruin nyo guys, hindi po nila ginalang. Di ba? Ako, aminado ako, hindi naman ako abogado, pero marunong po tayong magbasa. Marunong po tayong mag-research. Nakakaintindi po tayo. Dahil nag-aral po tayo. Di ba? Kaya wag naman nilang sabihin, hindi ka naman abogado, ba't salita ka ng salita dyan? Kahit naman hindi ka abogado eh. Di ba? Minsan ka, mas okay pa yung hindi ka abogado eh. Meron ang iba dyan, abogado, pero wala namang ano. Di ba? Wala namang pakinabang. Ayaw nilang tulungan si Duterte. Di ba? Kaya po mga kaibigan, itong panawagan po ni former Senator Grigo Honasan guys, napaka-importante po ito guys. Sa desisyon po or sa gagawing desisyon or sa gagawing hakbang ng international lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, na siya po ay talagang certain at very positive po siya guys na makakuha po ng interim release ang ating former President Duterte. Napakaganda po ito guys. Na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpasan tayo sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. Ayan po mga kaibigan, so magkakaroon po ng pirmahan to guys ha. Aabangan po natin yan, no? Magkakaroon po ng manifesto sa online po. Mayroon po mga link yan. Pag binigay na po yung mga link guys, ibibigay ko rin sa inyo
para makapag-signature kayo kasi kailangan po ng signature. Kasi yung signature na yun guys, ipapadala po yun sa ICC. Ipapakita po yun. Pag nakakala po ng milyon-milyon na signatures guys, no? Makikita nila yan eh. Kasi nangyari na yan eh. May nangyari na po yun. Hindi pa uso yung computer nun eh. Hindi pa uso ang social media. Pero nagpetition po yung mga tao, mga kaibigan, na palayain po kasi walang kasalanan. Pinalaya po guys. So, dito po guys, napaka-importante po itong panawagan po ni former Senator Gringo Honasan at syempre kasama na rin yung iba dyan, PDP Laban, katulad po ni Marcoleta, na magbubuo po sila ng manifesto para mangangalap po sila ng signature. Diba? Parang ano yan eh, parang people's initiative ang dating eh. Diba? Parang gano'n, parang initiative po ang gagawin nila dyan. So, sana po, no, lahat tayo dito guys ha, pangako nyo po sa akin yan, ha? Lahat po tayo dito pipirma. Okay? Lahat tayo. Kahit yung mga troll, mga bashers, pumirma din kayo, ha? May mga troll, ha? Pirma din kayo, ha? Para, Oo, malapit na po ang signature, ha? Malapit na po yan. Aabangan po natin yan, guys. Kasi ako, hinihintay ko rin, yung link, no? May link yan, eh. Kung naalala nyo, gumawa po si Kapitan Dado ng link, di ba? Para makapagpirma tayo sa isang manifesto. Ganun din ang gagawin nila dyan. So, mga kaibigan, malamang sa manamang guys, panalo talaga tayo dito. Hindi na po tayo ang panalo dito guys, no? Panalo po ang buong sambayan ng Pilipino po. Di ba? Sambayan ng buo. Lahat tayo makikinabang po dito mga kaibigan. Dahil ito po ay para po sa bayan natin guys. Diba? Parang ganun po mga kaibigan, kaya lahat po tayo pipirma. Okay? Mamaya po guys, babasahin ko po yung mga tanong nyo. Babasahin ko po yung mga comment nyo sa bandang dulo na po guys ha. So, suggestion ko lang sa inyo para babasa po natin yung mga comment nyo mga kaibigan. Mag-comment lang po kayo na mag-comment or magtanong kayo para masilip po natin. Kasi minsan guys, sa sobrang dami nagko-comment, hindi na po natin nakikita eh. Okay? So, dating gawi po. Yan po talaga ginagawa namin dito. Okay? Hello po, Adele! Hello, Adele! Si Laling Garcia, dito pala, oh. Vita Galban, thank you very much, ha? Chrissy Brooks. Ayan, yung mga suki natin. Pumapasok na yung mga suki. Ayan. Precious Flores, andito din, mga kaibigan. Ayan, oh. Pati yung mga patay kong lolo, sir. Pwede po. Pati yung mga patay, pipirma. Baka mabuhay, no? Yes, gagawin pa nila. Oo, Laling Garcia, chillax lang kayo, sabi ni Lalino. Gagawin pa nila. Oo, gagawin pa nila guys para pipirma po tayo, ha? Oo, syempre hindi pa nagawa eh. Jonathan Pineda, hello po. Ayan. Okay mga kaibigan, mabibigay lang po tayo ng update guys sa The Hague. Ito po. Ayan po mga kaibigan, dumating na po guys. Kanina lang po, no? Kanina lang po itong update. Nandun na po si Kitty Duterte at si Hanolet Avancena. Dumating na sa labas ng International Criminal Court o ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayan po mga kaibigan ang ating update sa ating itong family po ni Duterte. Dumating na po sila doon guys sa ICC. So maganda po ito mga kaibigan, at least sa birthday po ni Tatay Digong guys, andun po yung pamilya niya. Hindi ko lang alam kung kailan po makakarating si Mayor Baste ng Davao City kasi syempre guys magpapaalam pa si Baste. At hindi ko rin alam kung si Pulong ba ay andyan pa sa ICC no, or andyan pa sa Netherlands. Okay? So ito po ang updates natin guys. Pero wala tayong nakuhang konti ha. Konting source lang po guys. May nakuha po tayong konting source. Pakinggan lang po natin si Miss Kitty, no? Sa kanyang konting pahayag po mga kaibigan doon po sa The Hague. Si po anong nagkakantahan si Ma'am Titi. Unsa may mensahe ninyo sa mga Pilipino diri sa Europe bitaw nga kada adlaw sila nagbisita diri moral support kay PRRD. To all the Filipino communities around Europe, around the world,
Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, overacting lang na siya. Kabalo man siya na magbisita gyud ko. Hindi man po kumusugot nga dito makabisita. Okay. Iti may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Katulang gyud. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa amo diri, ma'am. Sa middle lang. Wala pa. Okay. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Nalang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Ang kita may na ay Ginoo sila. Yes, ano po ang sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good na at least they brought this out. And then it's not only for the Filipino communities or Filipino citizens, it's the whole world. Imagine. Ayan po mga kaibigan, no? Si Kitty Duterte po guys at kasama po ang kanyang mama na si Hanelet. Ayan po. So napakaganda po ng ano to guys dahil ako talaga personally natutuwa po ako mga kaibigan dahil sa birthday po ng ating former president talagang kompleto po sila guys, no? Sana po kompleto sila, no? Ang hinihintay na lang diyan si Baste, no? Alam po si Pulong andyan na no? Andyan na pa si Pulong sa Netherlands. Parang nauna na yata si Pulong, no? Parang kasama yata niya si VP Sara. So, kumbaga guys, ang kulang na lang diyan si Mayor Baste. Tsaka yung mother nila. Yung mother po nila VP Sara. Oo, si Mrs. Zimmerman. Oo, yun na lang inantay nila. Kasi alam ko si Zimmerman, darating siya dyan before or after sa birthday po ni Tatay Digong. Parang ganun po yun mga kaibigan. So napakaganda po guys. Talagang nakakaano po, no? Very emotional din tayo guys dahil nga talagang ang wish talaga ni Tatay Digong mga kaibigan, makumpleto sila. Oh, yan talaga wish niya makumpleto po silang lahat mga kaibigan. Kasi syempre birthday yan guys Mahirap kaya yung ganun no? Birthday ka tapos andun ka pa sa foreign no? Doon ka pa nakakulong sa ICC, mga hinayupak talaga tong mga hinayupak talaga tong itong si Diwata tsaka itong si Bangag. Si Diwata nga hindi mo na makikita Siguro alam mo guys, kaya siguro nawawala si Diwata tsaka si Tambaluslos. Siguro nakatunog na sila, no? Na uuwi na si Tatay Digong. Sabi na baka mayari tayo dito. Di ba po mga kaibigan? Siguro nakatunog yung mga yan, no? Kasi po, sa totoo lang guys, hinahanap ko po si Diwata kanina pa Tiningnan ko yung mga page. Nag-scroll ako. Wala talagang balita Tapos may nakita akong isang page, isang source, ang sabi, nawawala daw si Diwata. Ano nangyari kay Diwata? Nagtago na ba? Magtago na kayo. Ha? Dahil sa mga pinaggagawa nyo, gumulo yung bansa natin, talaga kayo. Dahil sa pinaggagawa nyo, nagulo yung bansa natin. Di ba? Hindi naman sana tayo magugulo Kung sinunod nyo lang sana ang mga payo ng mga magagaling, ng mga expert na mga abogado, wala sana tayong problema kasi hindi naman kayo mga abogado. Si Diwata, hindi naman siya abogado. Di ba? Kung sinunod lang sana niya yung mga payo ng mga magagaling na abogado, hindi naman sana mangyayari yan. Di ba? Biruin nyo, wala naman palang warrant pa. Ibang klase talaga itong mga to. Okay mga kaibigan, so yan po ang ating updates guys. Magbibigay lang po tayo ng another update po. Ito po, isigit lang natin to guys kasi ako, nagtataka din ako mga kaibigan Kanina po, meron po tayong nakuhang balita guys. Meron dong rally
Meron daw, may rally daw dapat sa Cebu. Oo. Sino po ang magra-rally sa Cebu, mga kaibigan? Ito po. Ayan po, ipakita natin, guys. Ang nakalagay po dito, guys, sa Visayas News Media, ito po, no? 19 hours ago. Ang nakalagay dito, guys, cancel na daw ang Alyansa Rally sa Cebu. Wala na daw mahakot na tao. So, ito, guys, nakita ko lang po ito sa page. Kaya ko pinapalabas dito, guys, kasi magtatanong din ako sa inyo. Kung meron ba kayong update, bakit po kinansela ang rally nila? At hindi lang daw sa Cebu, guys. Marami pong mga lugar sa bansa natin na kinakancel po nila ang rally nila. Hindi ko alam kung bakit. So, meron pa tayong ibang source. Basahin po natin. Ito po, no? Pakita ko lang sa inyo para meron din kayong idea, no? Ako din, talaga nagtataka ako ano nangyari sa kanila eh. Bakit kansilado yung rally nila eh? Siguro dahil sa birthday ni tatay. Ayan po, galing po ito sa Duterte's. Ayan po, ayan. Sabi dito, nagtanong po dito, guys, no? Ang nakalagay dito, mga kaibigan, how true? Gaano katotoo? Alyansa campaign rally canceled Cebu or Cebu back out. Cebu back out daw, guys, nag-back out daw. Kasi di makakuha ng tao. Bulacan, Pampanga, Jensan, Coronadal, supposedly after Cebu also not happening. Grabe, di na daw makahakot ng mga tao. People are mad. On the other hand, kahit anong ayuda, hindi na madadala ang mga tao. Care to verify junkie theft puppet ni Tambi. So mga kaibigan, galing po ito sa mga source. So, ewan ko lang kung gaano po katotoo ito, mga kaibigan, na kinakancel na po nila. Kung ako tatanungin nyo, talagang mangyayari po ito. Kasi ang mga tao po, guys, lalo na po sa Visayas, lalo na sa Cebu, maraming galit. So, para sa akin, guys, posible po talaga mangyari ito na hindi na po matutuloy ang mga rally. Baka cancel talaga yan. Kasi kung wala na pong dadalo, o kung may dadalo man, ang isisigaw, Duterte! Duterte! Imbis na ang isisigaw nila, yung mga partido nila, yung mga pangalan ng mga partido nila, hindi po eh. Ang sinisigaw ng mga tao, Duterte! Duterte! Siyempre nakakahiya yun. Nakakasakit ng damdamin yun. Biruin mo, mag-speech ka doon, tapos ang isisigaw Duterte, imbis na pangalan mo, dahil nga isa kang kandidato, ang narinig mo, Duterte! Duterte! Tapos meron pang pahapyaw na BBM resign. BBM resign. Di ba may ganun pa? May narinig pa tayong ganun. So kaya po, mga kaibigan, ito pong nangyayari ngayon sa kanila, guys. Hindi ko lang alam kung ano po talaga ang ugat dito. Sabagay, alam naman natin ang ugat, no? Dahil po sa paghahuli ni Pangulong Duterte. Pero meron pang mas malalim dito, guys. Dahil ito pong si Amy, mga kaibigan, si Amy Marcos po, ay kinonfirm na po, guys. Kumpirmado na po, mga kaibigan, na hindi na po. Kumalas na po siya, guys. Ha? Itong si Amy po, mga kaibigan, kinumpirma na po niya kanina. Ha? Tuluyan na po siyang umalis. Or tuluyan na po niyang iniwan. Ayan po, oh. Ito, official na po to, guys. Ha? Official na po ito. Ayan, oh. Amy Marcos officially leaves admin's senatorial slate due to Duterte's arrest. Iniwan na po. Nagkahiwalay na po yung magkapatid. Pero kahit anong gawin mo, Amy, wala na eh. Kahit anong gawin mo, alam mo, Amy Marcos, sayang eh. Sana kung ginawa mo yan dati, yung dati pa, baka siguro nahilot mo. Baka hindi mangyari ito. Pero too late the hero na eh. Damage has been done. Si Duterte po nasa dahig na. Nasa ICC na. Na sana, kung ginawa mo ito much earlier, no? Kung na-prevent mo sana ito, dahil ikaw nga kasi nga, big sister ka eh. Di ba? Big sister ka. Ikaw yung ate ka, ate. Kasi pag ate ka, kaya mong pagsibihan kaya mong pagsibihan yung kapatid mo.
Pero hindi mo ginawa eh. Di ba? Hindi mo ginawa. Pero ano pong nangyari? Ayan. Too late the hero. Di ba? Basahin po natin guys ang kanyang sinabi dito. Ang sinabi niya dito mga kaibigan, Presidential sister and re-electionist Senator Amy Marcos announced Wednesday that she is officially leaving President Ferdinand Marcos' senatorial ticket. No? In her statement, Amy cited the actions of administration during the arrest of former President Rodrigo Duterte, which are different from her ideals, and principles. Clearly, there were actions taken by the administration which run counter to my ideals and principles. Thus, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence, the senator said in a statement. Over and above political advantage, the sovereignty of the country and the interests of the true justice for every Filipino must remain paramount. Yan po mga kaibigan, ang sinabi po ni Amy Marcos mga kaibigan. No? Itong isa sa kanilang mga partido, no? Member ng partido. So wala na po guys, kumalas na po siya. At balita din, pati po itong si Villar guys, kumalas na rin. So ewan ko lang kung sino pang susunod. Baka malagas na lahat niya. Baka wala nang matira. Ha? Baka wala nang matira mga kaibigan. Baka maubos na sila. Ha? Baka unti-unti na po silang mauubos guys. Malamang. Kaya nga Katwit, no, mahirap pa rin magtiwala. Kaya kayo guys, huwag kayo kaagad-agad maniniwala. Oo. Sa mga ganyan-ganyang mga pakulo, sa mga ganyan-ganyang mga drama-drama. Kasi nga, syempre guys, alam na natin eh. 'Di ba? Basta tayo guys, Duterte po tayo. Okay? Straight po tayo, PDP laban. Kasi nakita ko guys sa isang survey, tumataas na po lahat ng PDP. Tapos lahat ng mga straight po di ba nga guys, bumabagsak na po sila. Ang tumataas ngayon PDP, umaakyat yung ratings nila. So parang nagbabaliktaran na po. Parang ganun po yung nangyari guys. Di ba? Pwede pong drama, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam eh. Pwedeng drama eh. Drama or not drama, or ewan ko kung anong tawag dyan. Diba? Pero mag-ingat pa rin tayo mga kaibigan. Okay? So, ito po, mayroon pa tayong isang balita guys. Good news po ito mga kaibigan. Mismo po sa ICC, pakinggan lang po natin guys ha. For the confirmation, and they also set a date for the confirmation of charges hearing, because as you will know, Christian, this is not the start of a trial. We have to be clear. At the confirmation of charges hearings, the judges will have a chance to look at the evidence presented by the prosecution, presented by the defence, and also from the victims' representatives, and that date has been set for the 23rd of September this year. So at that point, the judges will then decide whether there is sufficient evidence presented in order to justify sending this to trial. The other thing that's really interesting to note about this hearing today is that Rodrigo Duterte is entitled to apply for interim release pending any future trial. He's 79 years old. He turns 80 this month. He did appear to be napping during this initial appearance remotely, and so indeed we expect the defence to apply for him to be released temporarily. His daughter, Sarah, has accompanied him here to The Hague. She was sitting in the front row of the public gallery just a few feet away from me. We are expecting to hear from her, in fact, later on this afternoon. Ayan po mga kaibigan, galing po yan sa ICC, The Hague. Ayan po, Netherlands. So, temporary release mga kaibigan. Ang ganda po ng balita guys, no? Talagang puro positive po ang narinig natin ngayon mga kaibigan. Nagpapasalamat talaga tayo kay Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang sa pagiging magaling na international lawyer, 'di ba? Marami po, alam niyo guys, marami pong nag-ano kay Attorney Nicholas guys. Marami pong mga international lawyer po. Ito guys na humanga po kay Attorney Nicholas Kaufman mga kaibigan. Ang dami pong humanga sa kanya guys. Hindi lang po sa Pilipinas pati po sa ibang bansa mga kaibigan, katulad ng Malaysia,
Ano pa ba yung bansa na yun? Meron po sa Amerika, meron din sa Canada, no? Humanga po sa kanya, guys. Dahil napakatapang niya, mga kaibigan. At talagang kaya sila humanga kay Attorney Nicholas Kaufman, mga kaibigan. Dahil sa kanya mga statement, guys, napaka-positive niya. Kumbaga, guys, talagang sinisigurado niya, mga kaibigan, na makakalabas po at makakalaya po si Pangulong Duterte. Kaya po maraming humanga sa kanya. Kasi very positive siya, guys, eh. Binibigyan talaga niya ng pag-asa ang mga Pilipino o yung mga kababayan natin sa Netherlands. Kasi kita siguro niya, guys, dinagsa, di ba? Dinagsa po yung dahig. Sabi pa nga na, umabot na ng 6,000 eh. Biruin mo, guys, 6,000? Imagine ninyo, mga kaibigan, no? Correct me if I'm wrong, ha? Pero ang alam ko talaga, 6,000 po. Hindi po ito, hindi po tayo nagpi-fake news. Hindi po tayo nag-marites. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka nagkamali ako, pero ang alam ko, 6,000 po, dinagsa po ang dahig. Kung mali ako, di correct nyo ako. Basta ang alam ko, guys, ayon sa source, umabot daw ng 6,000 katao. Kaya siguro, mga kaibigan, itong si Attorney Nicholas Kaufman po, talagang he was praised, no? Or he was kumbaga kinakongratulate na kagad siya, guys. Kinakongratulate na kagad siya sa kanyang very positive na statement. Kahit alam naman natin na medyo kailangan pa talaga dumaan sa no? Masinsinang Kasi syempre, i-apply mo pa yan. Pero guys, kinakongratulate na po siya. Ibig sabihin, talagang may posibilidad po, guys, na makakalaya na po si Pangulong Duterte. Yan ang gusto natin. Di ba? Finally, makakalaya na po siya. Either, siguro, baka sa Netherlands lang siya nakatira, or iuwi siya sa Pilipinas. Hindi natin alam. Di ba? Kasi ang interim release is a temporary release. Para ding bail yan, no? Katumbas yan ng bail. Okay? So, masaya po tayong lahat, mga kaibigan, dahil sa magandang balita, at sana po, tuloy-tuloy lang po ang ating panawagan at tuloy-tuloy lang po ang ating prayers. Okay? Huwag niyong kalimutan, guys, ha? Pag nabuo na yung pipirmahan natin, yung initiative, no, yung gagawing manifesto nitong si former Senator Ginggo Honasan, kasama po yung mga ibang PDP laban, pipirma po tayong lahat dito. Lahat tayo dito, guys, pipirma. Okay? Promise yan, guys, promise? Press 1 po, ha? Press 1. Press 1 po yung gustong pumirma. Press 1. Tingnan natin kung lahat ba kayo pipirma. Okay? Nakikisuyo po si Foodinet na mag-press 1 po kayo kung pipirma kayo pagdating ng manifesto. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin, guys, kung lahat ba pipirma. Sana lahat ng subscriber natin pipirma, no? Ang dami nun. Baka malula yung ICC, mga kaibigan. Ayan, yes, ang daming pipirma. Yehey, ang daming pipirma. Ayan. Ayan po, palakpakan tayo, guys. Ayan, ha. Former Senator Ginggo Honasan, pinakita na po namin sa inyo, sir. Ang dami pong gustong pumirma. Kaya kami na po ang bahala. Sagot na po namin. Congressman Marcoleta, ang Honorable Congressman Marcoleta, ayan po, sir. Ang dami pong gustong pumirma, kaya gawin nyo na. Kasi atat na kami pumirma. Grabe, ang dami pipirma. Ayan, dito pa lang sa Foodinet, guys. Buo na po ang inyong manifesto. Yes, palakpakan po natin yung mga sarili natin. Ako po ay nagpapasalamat, guys, no? Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa lahat po ng ating mga avid listeners, viewers, subscribers, ang ating mga supporters dito sa ating channel, na kayo po ay talagang maasahan po. Nagpapasalamat po ako sa inyo kahit hindi pa tayo nagkita sa personal, pero kami po ay talaga nagpapasalamat. Dahil po sa inyo, guys, no? Ako po ay talagang nabigyan po na talagang pipirma po tayong lahat. 100%. I-comment nyo yan. I-comment nyo para makita po nila. Okay? So, nanawagan po tayo kay kay former Senator Ginggo Honasan. Sir, we salute you. Kasama na po yung PDP laban. Saludo po kami sa inyo. At ito po, ang mga subscribers po ng Foodinet or mga suki. Ang dami tayong suki dito, eh.
or mga viewers ng Foodinet, willing po silang pumirma. Ang dami, oh. Meron pa nga dito, 100% pipirma, grabe naman. 100%, oh. Si V-World Cyprus. Ayan. So, hindi ko na mabasa kasi ang dami, eh. Oh, maraming salamat po. Okay, punta na po tayo sa iba nating update, mga kaibigan. Nagpapasalamat na po tayo dahil overwhelming po ang ating result. Ang dami talagang gustong pumirma dahil marami pong nagmamahal sa ating former President Duterte. At talagang naniniwala po tayo na wala po siyang kasalanan. Kung may kasalanan man si Pangulong Duterte, dito na lang po sa Pilipinas litisin. Huwag na po sa ibang bansa. Sus Maria Josep naman kayo. Oh, malapit na po, ginagawa na po nila, guys, ha? Yung pipirmahan nyo, ginagawa na po nila. Oh. Paabutin po natin ng 100 million ang pirma. Ilan ba population ng Pilipinas? 100 ba? 100 million ba tayo, guys? I-search nga natin. Ilan ba ang population ng Pilipinas? Philippine population. 2025. Tingnan natin sa 2025. Ayun, 116 million na pala tayo. Ang dami na pala, 116 million. So sana po yung pirma umabot ng 116 million. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po, ha. Punta na po tayo sa iba nating topic, guys. Ito po, panoorin na natin ito, mga kaibigan. Update muna tayo. Ang saklap talaga. Parang totoo yung luha ko. Nakakalungkot kasi yung, kumbaga, yung hustisya, yung mga taong deserve yung hustisya, sila yung naaapi. Hindi ko maano yung term kung ano yung term na mas malalim pa sa naaapi. Kasi, kumbaga, buong Pilipinas yung nilalaban nila, tapos sila yung tinatapakan. Sila yung nasa baba ngayon. Dahil po, masakit po yung ginawa nila. Masakit po yung nangyayari sa bayan natin. Teka lang guys, may babasahin lang po tayo, mga kaibigan. No? Galing po ito kay Bioli Madrid. Sabi niya, Sir, may grupo ako, vlog, puro PNP. Kasi gugulgurin daw sila, guys. Sabi po ni Bioli Madrid, oh. Oh, grabe, oh. Hindi lang daw nila ilalabas yung pangalan nila kasi baka mamaya gurgurin sila. Oh, yan po ang sinabi ni Bioli Madrid. Kasi hindi po tama yung mga ginagawa niya. Nakakalungkot at nakakaiyak. Lalo nung nangyayari kay Pastor Kibuloy, nung nalaman ko yun. Sa totoo, naiiyak talaga ako. Kasi ngayon nangyari kay Tatay Digong, gabi-gabi naiiyak ako. Ganito ang nararamdaman ng maraming Bulakenyo. Hindi lang dahil sa taas ng presyo ng bilihin, talamak na bentahan ng iligal na droga at lumalalang kriminalidad, kundi higit sa lahat sa tahasang paglabag sa batas at kawalan ng hustisya. Pero matapos ang rally kung saan ipinaabot sa kanila ang mga totoong issue at solusyon sa mga problema kinakaharap ng bansa, tila nag-ibang ihip ng hangin. Mas nakilala nila si senatorial candidate Pastor Polo C. Kibuloy. Linawagan ang isip ko sa ganung na ano kung mga salita, siyempre na hindi katulad noon, walang nangyayari. Ngayon meron na. Sobrang saya po. Kasi marami po tayong taong na bibigyan ng kaalaman tungkol sa pagboto ng tamang politiko. Maganda kasi marami kaming naliwanagan. Kasi alam mo naman yung mga bali-balita, ngayon naliwanagan namin mabuti kung sino talaga si Kibuloy. Tsaka yung mga nagagawa niya, walang nakakaalam yun. Ngayon na lahat nalaman namin. Naliwanagan yung mga yung isip namin, yung mga mali naming ano sa kanya, yung mga hinala, yung mga haka-haka, naliwanagan lahat. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang mga town hall meeting ni senatorial candidate Pastor Polo C. Kibuloy sa iba't ibang barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Yan po, mga kaibigan, hustisya po ang panawagan, guys, ng mga taga Bulacan, no? Hustisya po. Dahil po sa nangyari kay Pastor Kibuloy, alam naman natin, guys, halos magkapareho po na sila ng sinapit. Ganun din, no? Si Pastor Kibuloy po, sinalakay po ang Kingdom of Jesus. Alam naman natin yan.
hinaras po ang mga bata doon, mga kababaihan, no? Yung mga matatanda, hinaras po nila guys, no? Ito po si Diwata na naman, no? Ilan po ang mga pulis na de-deploy po doon sa Davao, sa Kingdom of Jesus? Ilang batalyon po, mga kaibigan? So, ito nangyari na naman kay Pangulong Duterte, ganun din. Parehong-pareho, replicate, no? Yung replica, no? Parang replica po ang nangyari, guys. Parehong-pareho po, ganun din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, ganun din. Nagpadala din sila ng maraming pulis. Di ba? Hinaras din nila. Hinila nila yung si Medialdea, pinusasan. Pareho po, mga kaibigan. May semblance po, no? Halos yung ano niya, guys, no? Spitting image po, no? Very uncanny yung semblance, no? Talagang parehong-pareho po, mga kaibigan, ang nangyari kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy. Pareho po silang sinapit, guys. Ganon din kay Teves. Ganon din kay Gerald Bantag, no? Gerald Bantag, same lang po. Kaya po, mga kaibigan, nanawagan po talaga ng hustisya sa administrasyon na to. Dahil wala eh. Hinayaan lang po nila, mga kaibigan, na mangyari po yun. Hanggang ngayon, hanggang ngayon po. Example po, si Gerald Bantag, guys, hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakalabas. Hindi pa natin siya nakikita. Kasi nga, syempre, nagtatago siya eh. Ayaw niyang mahuli. Alam naman natin, pag nahuli siya, baka mamaya, gurgurin pa siya. Si Teves, ganun din. Pero swerte lang si Teves dahil nakatakas po siya, no? At nakapunta po siya ng Timor-Leste. At least, doon sa Timor-Leste, safe siya. Dahil siya po ay nakapag-apply ng political asylum. At protektado po siya ng Timor-Leste. Kaya po, tayo po talaga nagpapasalamat po, no, sa Timor-Leste, mga kaibigan, dahil napakagaling ng kanilang sistema eh. Hindi nila isusuko si former Congressman Teves dahil siya po ay part na po ng Timor-Leste. Protektado po siya, guys. Minsan parang naiinggit ako, mga kaibigan, na buti pa yung Timor-Leste, guys. Kaya nilang ipaglaban ang isang Teves na galing po sa Pilipinas. Pero tayo, mga kaibigan, sarili nating former president, ipinamigay lang natin. Kaya minsan nakakainggit eh, no? Kung iisipin nyo, mga kaibigan, ang Timor-Leste po, mas maunlad pa ang Pilipinas dyan eh. Hindi ko naman sinabing developing countries din kasi ang Timor-Leste. Pero tayo, guys, mas ahead tayo sa kanila. Pero bakit po yung sistema nila, guys, mas magaling pa sa atin? Kaya nilang protektahan yung mga tao nila. Pero tayo po, ang tagal-tagal na natin dito sa... may baruganan ba, no? Billy Madrid, may baruganan ang Timor-Leste. Ay,